Kinumpirma ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun ng multiple gunshot wounds o mga tama ng barilang kinamatay ng dating kasintahan ni dating Congresswoman Nanette Castelo Daza na si Noel Orate Sr. Pero aminado si Fortun na nahirapan daw siya sa re-autopsy dahil nauna nang nasuri ng PNP Crime Laboratory ang bangkay at naimbalsa mo na rin daw ito. Balitang hati ni Julio Segovia. 4 na oras tumagal ang re-autopsy sa bangkay ng napaslang na si Noel Orate Sr., dating nobyo ni former Congresswoman Nanette Castelo Daza. Ang kilalang pathologist na si Dr. Raquel Fortun ng UP College of Medicine ang nagsagawa nito. Kinumpirma niya ang paunang investigasyon ng multiple gunshot wounds ang ikinasawi ni Orate. 5 tama ng bala ng barilang tinamo nito, 3 sa dibdib at 2 sa tagiliran. Sa initial findings si Fortun, posibleng nakaharap daw ang biktima ng barilin. 5 yung butas na nakita sa harap at medyo tagiliran sa kaliwa. And sa likod, mukhang may 2. Malamang entry yung mga nasa harap at baka yung 2 sa likod ay exit. Ayon kay Fortun, delikado at seryoso ang 3 tama ng bala sa dibdib ni Orate, lalo't napuruhan nito ang puso niya. Serious yung kung tamaan ka sa chest, delikado yan. And so far, ang masasabi ko ay natamaan ang puso niya more than once. Just hearing na sunod-sunod tinamaan yung puso ng daddy ko during the time na binabaril siya. If you were just to parang disable the person, it could have been anywhere else. Lalo ko nami-miss daddy ko. Nahirapan daw si Fortun sa re-autopsy. Bukod sa nasuri na ang bangkay ng PNP Crime Laboratory, naembalsa mo na rin daw ito. Kaya hindi pa rin daw malinaw sa ngayon kung malapitan ng barilin si Orate. Marami pa kasing hinahanap na detalye si Fortun. Gusto kong malaman paano siya nakita, ano yung circumstances nung pagkabaril, ano yung suot niya, anong kondisyon ng kanyang suot, ano ba yung weapon, may nakuha bang bala, ilan, saan. Kaya muling hinamon ng pamilya Orate ang kampo ng mga Daza na magsalita. Kung makokonsensya sila, di magsalita sila. Ilabas natin kung ano talagang nangyari. Nauna nang sinabi ng mga Daza na handa silang humarap sa anumang investigasyon. Hindi naman daw sila inimbitahan ng mga pulis para tanungin na maganap ang krimen. Julio Segovia, GMA News.